5 taon. 5 taon na ang nakakalipas nang mawala ang kapatid ko. Hindi namin alam kung anong nangyari o kung saan siya napunta. Basta isang araw, bigla na lang siyang nawala ng walang pasabi. High school pa lang kami noon. Mapagbiro, mapaglaro, at gala. Kung saan-saan kami nakakarating ng kapatid ko pagkatapos ng klase namin. 4th year high school ako noon habang siya 2nd year. Iisa lang naman ang routine naming magkapatid. Pag Huwebes, maaga kami nakakalabas ng klase namin at didiretso kami sa pinakamalapit na mall para maglibot. Yung klase ko natatapos ng 2:00 ng hapon at siya naman 4:00. Lagi akong nauuna tapos susunod lang siya para magkita kami. Pero nung araw na yon, hindi na siya nakasunod. 2:00 ng hapon isang Huwebes, tapos na ang klase ko. Nagdesisyon akong sumilip sa classroom nila para senyasan siya na mauuna na ako sa mall at hihintayin ko siya doon. Nakita niya ako sa bintana. Habang sumisenyas ako, ngumiti siya at tumango. Ang nasa isip ko, okay na, kaya umalis na ako. 3:00 ng hapon. Naglakad-lakad lang ako pampatay ng oras. Malapit lang yung mall sa school namin kaya hindi naman ito mahirap puntahan. 4:00 ng hapon. Hinintay ko ang kapatid ko sa entrance ng mall sa pag-iisip na mas madali kami magkikita sa ganoong paraan. 5:00 ng hapon. Wala pa din siya. Wala kaming ibang paraan para makontak ang isa't isa kasi wala naman kaming telepono ng mga panahong yon. Paniniwala ng mga magulang namin, pag binigyan kami ng telepono, isa yun sa makakasira ng focus namin sa pag-aaral. 6:00 ng gabi. Nag-aalala na ako kasi wala pang kapatid ko. Aligaga ako sa kakaisip kung saan siya nagpunta. Mga bandang 6:30 ng gabi, nagdesisyon akong puntahan ulit sa eskwelahan. Pero pagdating ko doon, wala nang mga tao. Nag-uwian na lahat. Tinanong ko yung guard ng school kung napansin ba niya yung kapatid ko na lumabas. Sabi sa akin ng guard, oo, lumabas na siya kanina. Parang napansin ko nga na sinundo siya ng parents mo kasi kotse niyo yung sinakyan niya. Medyo kilala ang pamilya ko sa school na yon kasi medyo aktibo ang nanay ko sa Parent-Teacher Association. Kaya alam kong kabisado ng guard ko anong itsura ng sasakyan namin. Sa pagkakakilala ko sa kapatid ko, hindi yun sasama basta-basta sa hindi niya kakilala. 7:30 ng gabi. Nakarating na ako sa bahay pero walang tao. Sumisigaw ako at hinahanap sina mama, papa at kapatid ko. Pero walang sagot. Ilang minuto pa, narinig ko biglang bumukas yung gate. Dali-dali akong tumakbo palabas para tignan kung dumating na ba sila. Nakita ko na pumapasok yung sasakyan namin at bumaba sila mama at papa. Pero yung kapatid ko, wala. Tinanong ko sila, Ma, Pa, nasan si Jenny? Jenny? Bakit sa amin mo hinahanap? Di ba kayong magkasama? Nagtaka ako kasi hindi pala nila kasama. Sabi ng guard sa school, sinundo niyo daw siya. Dapat nga po magkikita kami pero hindi siya sumipot. Alalang-alala ako sa pagtanggi ng parents namin dahil hindi pala nila kasama ang kapatid ko. Pero ang mas nakakabagabag ng loob ko ay wala akong nakitang kahit bahid ng pag-aalala sa mukha nila. Buong gabi akong hindi nakatulog, kakaisip kung nasaan na ba siya. Dumaan ang mga araw, linggo, buwan, taon na hindi siya umuwi. Ayoko man isipin pero baka nakidnap siya, pinatay,
tinapon na lang kung saan. 5 taon. 5 taon na ang nakakalipas nang mawala ang kapatid ko. Hindi namin alam kung anong nangyari o kung saan siya napunta. Basta ang alam ko, hindi na siya nagpakita pang muli. Graduate na ako ng college sa kasalukuyan at may disenteng trabaho. Mahilig ako mag-travel, dahil ang graduation gift sa akin ng parents ko ay sasakyan. Isa sa mga lagi kong ginagamit ay isang navigation application na ituturo sa iyo ang daan kung saan mo gustong pumunta. Isang araw, nagdesisyon akong mag-joyride. Drive lang ng drive, palibot ng area namin. Pahinto-hinto at lalabas ng kotse para mag-sightseeing. Ilang minuto sa pagdadrive, bigla ako nakaramdam ng gutom. Nag-check ako sa application kung saan ba ang pinakamalapit na pwede kong kainan. Nag-set up ang map at binigyan ako ng instructions kung saan ako pwedeng kumain. Hindi man lang ako nagtaka kahit saglit kasi lagi ko naman ginagamit yung application na yun. Hindi ko nakita na 1 hour drive pala yung nakalagay doon. 30 minutes sa pagdadrive. Nagtaka na ako kasi sobrang layo naman ata. Sa pagkakaalam ko, sa bayan may malapit ng kainan, pero ito parang ang layo na mukhang paiba-iba yung daan. You have arrived at your destination. Takang-taka ako kung saan ako dinala ng application na to. Isang lumang kubo sa gitna ng napakalawak na bukid. Bumaba ako ng sasakyan para tignan yung paligid. Hindi ko lubos maisip kung bakit doon ako dinala ng application. Samantalang, eksakto naman ang binigay kong description. Chinek ko ulit yung cellphone ko, baka nga naman mali yung... Pumasok ako sa loob ng kubo para tignan ko anong nasa loob. Masukal, puro talahib, at isang piraso ng punit na tela. Nakamukhang kamukha ng palda ng uniform ko nung high school. Parang tumigil sa pag-ikot ang mundo ko nung nakita ko yun. Nag-flashback lahat ng nangyari nung high school pa lang ako. Ilang saglit pa, may narinig akong bumulong. Miss na kita, ate. Napabalikwas ako sa gulat kasi ako lang naman yung mag-isa doon. Jenny, ikaw ba yan? Biglang lumamig ang hangin sa paligid na para bang sinasabi niya na siya nga yun. Sabihin mo kung ano nangyari. Tumulo ng mabigat ang mga luha sa mga mata ko. Naupo ako sa sahig at di na malayang nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako kinabukasan sa tapik sa aking balikat. Anak, gising na. Mama? Papa? Anong ginagawa niyo dito? Wala naman. Napadaan lang kami at nakita namin yung sasakyan mo. Tumayo ako at dahan-dahan naglakad palabas ng kubo. Nandun yung pinsan ko kasama nila mama at papa. Oh, ikaw nang bahala sa sasakyan niya ha. Mukhang hindi na siya makakapag-drive. Uuwi mo na lang. Sabi ng papa ko sa pinsan ko. Sumabay ako kay mama at papa pauwi. Habang pauwi kami, biglang nagtanong si papa, okay ka lang ba? Sumagot ako ng okay lang po ako. Pero sa likod ng isip ko, hindi maalis kung paano nila ako nakita. Sobrang liblib na ata ng lugar na yon. Biglang sumingit si mama. Hindi naman namin yun sinasadya. Kinailangan lang namin yun gawin. Nanlaki ang mga mata ko sa pagtataka. Ang alin ho? Ginusto nilang kunin ang kapatid mo. Bago pa siya ialay, minabuti na namin ng papa mo na tapusin ang lahat. Lalong nanlaki ang mga mata ko sa pagtataka. Sa isip ko, ano ang ibig niyong sabihin? Hindi nagpatinag si mama sa mga tanong ko.
At ngayon, ikaw naman ang gusto nila. Napansin ko na may hawak na malaking kutsilyo si mama sa kamay niya. Kaya kahit masakit sa amin ang papa mo to, kailangan na naming tapusin ang lahat. Thank you for watching this video. If you liked it, please hit the subscribe button and the notification bell para naman updated ka sa lahat ng horror stories na ipopost namin sa channel na to. If you have any stories to share, please do not hesitate to send them on to me so that we can feature you on this channel. See you again!